Ni hao! Hello, hello, it's Megan Boney, and for today's video, i-share ko po sa inyo yung mga applications sa phone, kung ano ba yung mga kailangan nating i-install bago tayo mag-fly dito sa China. Kasi alam niyo naman maraming or halos lahat ng mga social media naka-block dito sa China, including Google, so pahirapan siya. And bago ako pumunta dito sa China talagang research ko din siya. And since andito na ako, i-share ko yung mga apps na talagang very kailangan na kailangan or gamit na gamit. So stay tuned and shishi! So yes, mga misis, ang number one na i-prepare nyo or i-install nyo sa phone nyo is Alipay. Payment method nila dito sa China. Kung hindi nyo alam, 90% cashless na sila. So, bihira ako makakita ng mga nakahawak ng cash, ng may cash. Meron ako na isang nakita pero turista. Pwede pa rin, pero parang mas hassle siya. Kasi what if wala silang pang sukle, since wala silang hawak na cash? What if malaki yung bill mo, magbabayad ka? So, paano pag wala silang cash? So, medyo hassle siya. So, yung Alipay, madali lang naman siya install sa phone. Tapos, kailangan i-verify nyo yung application. May option dun na kailangan yung i-verify yung real name nyo. Hanapin nyo yun sa Alipay app. And then, pag na-verify na siya, kailangan yung i-link yung bank nyo. I-link nyo na doon sa Pinas. Hindi ko kasi tinanay dito kung mangangarag ba ako. So, madali lang naman. And then, gamit na gamit siya dito sa China. Kasi, halos lahat ng mga stores, kahit yung mga street food, bus, talagang Alipay yung pangbayad. So, scan-scan lang, which is nakakatulong siya kasi, di ba may language barrier dito sa China. So, instead na tatanungin mo kung how much, ganyan-ganyan, kapag nag-Alipay ka, in-scan mo lang siya, tapos lalabas yung page kung saan ilalagay mo yung amount. So, pinapalagay ko na lang sa nagtitinda kung magkano ba, imbis na tanungin ko. So, ayun, madali lang. Pag sa mga grocery, ikaw na yung Alipay mo i-scan nila, tapos matcha-charge ka na. Mabilis lang. Walang hassle. So, ayun, natutuwa ako sa cashless dito. Parang maganda rin siya sa Pinas, no? Kasi hindi ka mananakawan ng pera, pero mananakawan ka ng phone. Yun nga lang yung mahirap. So, ayun, ang next na application na kailangan yung install is WeChat. Yes. So, ang WeChat po, another payment method nila dito and communication. So, para siyang WhatsApp. Kasi may mga store, mga bus, sa experience ko na walang Alipay option, WeChat lang. May option dun na scan lang yung QR code. And then, ganun din, lalabas yung page kung saan itatype mo yung amount. Tapos, ang bilis lang, matcha-charge ka agad. Basta lagi kang may internet. So, number one yon. So, ayun, ito yung dalawang payment method na kailangan yung install. Alipay and WeChat. And hindi lang siya payment method. Meron siyang ibang, marami ka pang pwedeng gawin sa mga app na to, which is i-share ko later. So, ang next, of course, let's VPN. Yes. Kailangan yung VPN. Ang highly recommended ko is yung Let's VPN. Nagbayad ako ng $1.99 para siyang 100 something din in pesos. Good for 10 days. Kasi kapag kumonek ka ng Wi-Fi sa mga hotel, though makakakonect ka, hindi ka naman makakakonect sa mga social media. So, kapag nakakonect ako sa Wi-Fi, like ngayon, i-on ko yung VPN ko. So, makakapag-Facebook na ako, Instagram, ano pa ba mga social media, TikTok, wala akong time mag-TikTok dito. So, ayun, Let's VPN yung ginagamit ko. Nag-install din ako ng mga ibang VPN like Thunder VPN, pero mas gamit na gamit ko yung Let's VPN, tsaka binayaran ko na siya ng 10 days. Mura lang naman yung 100 pesos. Pag nagko-connect ka kasi sa Wi-Fi, kailangan na kailangan. So, ayun, aside sa Let's VPN, bumili din ako ng SIM card sa Pinas na.
Maraming SIM card sa mga online shopping. Sabihin ko ba yung pangalan? Like, sa Lazada, doon ako or Shopee. Pero meron kasi akong kilala, i-share ko na rin ang Travel PH, Travel SIM PH. So, sa kanila ako bumibili lagi ng SIM card international. Kinokontak ko lang sila sa Instagram, meron din sila sa Facebook. So, mini-message ko lang sila tapos pinapalalamove ko para makuha ko the same day. Meron silang tinitindang SIM card good for 10 days or 7 days, 8 days. Kunin ko yung SIM card. Ito siya. Nakalimutan ko kung ilang days. Alam ko 10 days to eh. So, ito yung SIM card ko. Fly, SIM2 Fly 5G. Ayun. So, itong SIM card kasi, hindi na siya kailangan ng VPN. So, nung lumapag ako sa Guangzhou, kumunik agad ako. Nakakonect agad ako ng walang kahirap-hirap. Without any VPN, makakakonect ka sa social media, sa Google, kasi gamit na gamit siya kapag nagta-travel ako international, ang hirap mawala, lalo pag hindi sila marunong mag-English. Tapos, kapag nagbabayad ka ng mga ticket, ng pagkain sa mga store, so, kailangan mo ng internet din for Alipay and WeChat. So, ayun, though may SIM card na ako, nag-VPN pa rin ako kasi kailangan sa Wi-Fi. Ito, magkano bili ko rito? 800 pesos ata. Makakalimutan ko sa price. Basta gano'n, wala pang 1,000 yan. And pwede ka rin bumili ng SIM card sa airport, yung Chinese number. Pero hindi ko trinay. Kasi gusto ko paglapag ko ng aeroplano, meron akong internet agad. So yes, ang next na kailangan is ito. Recommend ko sa inyo pala, hindi to sponsored, yung GoTime Bank. Kung taga Manila kayo, di ko alam kung meron to sa province. Kumuha ko ng GoTime Bank sa Robinson, doon lang meron kasi. And gamit na gamit ko yung GoTime ko kasi maganda yung palitan. Tapos kapag nakalink siya sa Alipay mo, hindi na kailangan ng OTP. Kasi nababasa ko sa mga travel groups, yung mga pumunta ng China, nangangarag sila kasi hindi nila ma-receive yung OTP ng mga bank card nila. So, ayun, hindi sila makabayad ng Alipay. Ako, since GoTime yung linink ko, pag nagbabayad ako wala ng OTP, tapos marireceive ko agad yung notification ni GoTime kung magkano yung na-charge in pesos. Tapos matatrack mo din kung magkano yung budget mo kasi nag-transfer agad ako sa GoTime ng specific amount, tapos nakikita mo agad doon kung magkano lang yung pera mo. So, ayun, maganda siya. Sabi ng friend ko, kahit sa ibang country, talagang maganda yung palitan pag mag-withdraw kayo sa ATM using GoTime. Visa card siya. So, talagang gamit na gamit ko to and I'm loving it. First time kong gumamit ng GoTime. So, ang next na i-recommend ko sa inyo is kapag ito, yung trains, mag-book na kayo ng mga trains nyo sa trip.com. Hindi rin to sponsored. Meron akong app nito. Dito ako nag-book ng train from Guangzhou to Changsha, yung fast train nila 2+. Tapos from Changsha to Zhangjiajie, then pabalik. Tapos nag-book din ako ng train from Guangzhou to Zhuhai, yung border ng Macau. Bakit? Kasi 1 week or 2 weeks or 1 week, 1 week before yung travel date nyo or yung date na gusto nyong magsumakay ng train, pwede na kayong mag-book sa trip.com. And though may extra fee siya, ang maganda is e-ticket siya, electronic ticket. So pag nasa train station kayo, hindi nyo na kailangan kumuha ng physical na ticket. Based sa experience ko, iscan mo lang yung passport mo. Doon kayo pumila sa may tao. Kasi sa mga walang tao, kailangan ng Chinese ID. So yung may tao, iscan nila yung passport mo. Then ayun, yun na yung ticket mo. Ang galing ng train
yung mga eksena sa train nila. So ayun, meron ding official website yung train actually. Tapos wala nang nagpo-purchase ng ticket sa train station. Ito yung napansin ko. Halos lahat meron ng ticket, pipila na lang, tapos nagtatap na lang sila ng ID nila. So yun na yung ticket nila. For sure, nag-purchase na sila online as well. And maganda ring mag-purchase in advance kasi kapag naubusan ka, so kailangan mo ng plan B. So ayun. So natutuwa ako, ang ganda rin ng train nila. Malayong malayo talaga sa atin. Maiko-compare ko din siya sa train ng South Korea, lalo yung fast train. Hindi ko kasi na-try yung fast train sa Japan. So ayun, hindi nakakalito yung mga train station, ang dali lang masundan. Makikita mo kasing number, kahit Chinese siya, makikita mo kasing number ng train mo dun sa trip.com application mismo. And then, yung time, tapos yung mga tagabantay ng mga bagets, marunong din naman mag-English kahit papano. Nakakapag-English sila kasi 'di ba may mga Pinoy na nagtuturo ng English dito sa China. So ayun, ang galing-galing and ayun lang, i-share ko sa inyo. Bahala kayo kung dito kayo mag-book or sa isang site na official site nila. Nakalimutan ko ano yung site yun. Nabasa ko lang din sa group. And next na gamit, translator, MS Translator. Ginamit ko siya minsan, lalo sa mga menu. Yung MS Translator kasi pag pipicturean mo yung menu, wala kasing English menu, lalabas kung ano yun. So, titignan mo kung ano yung English niya. Kaya lang minsan, umorder ako ng red date juice. Ina-expect kong juice talaga, pero iba yung nakuha ko. So, parang ganon talaga. Pag hindi ka sure kung ano yung mga pinag-order mo. So, yung translator naman, hindi ko siya gamit na gamit kasi parang pag nagtatanong ako, pinapakita ko na lang yung picture, lalo kapag pinakita mo kasi yung picture, alam nila kung saan, tapos yung mapa, nung nasa Shanghai ako, pinapakita ko yung mapa, tapos turo-turo na lang sila. Tapos madali lang naman basahin yung facial expression, yung body language. So kahit hindi kami nagkakaintindihan, parang alam naman namin yung kung anong ibig sabihin. Mababait din yung mga Chinese so far sa experience ko, walang mataray. Pag nagpa-picture ako, ang babait nila. Kasi yung mga bata, doon ako nagpapa-picture, marunong sila mag-English. Halos lahat. So, ayun. By the way, yung Alipay and WeChat, meron pa silang ibang gamit. Like, yung Didi na app ng taxi. So, itong Didi na app, pag mag-taxi kayo, mas makikita nyo na yung price. Pwede nyo siyang gamitin sa Alipay. Na-try ko, magbubuk sana ako sa Guangzhou International Airport, papunta sa Guangzhou City. And nakita ko na yung price doon, mga 170 plus Chinese yuan to 200. Pero may lumapit kasi sa akin sa airport, tapos nag-offer siya ng mas mababa, 150. Parang kapatid niya yon. Tapos merong akong kasabay na dalawang mag-ina sa likod. Kinabahan ako syempre. What if ano yun, scam, budol, or sishidnapin ako. Ganun yung mga nararamdaman ko. Pero safe naman, hinatid naman ako sa train station. Madaling araw yun na. Tapos, ang ganda ng car. Yung na-open sa taas, pangyayamanin. So, ayun, 150 is 1,000 plus, mahal. Pero, kung mas maaga kayo ang dating ko kasi is 2 a.m., wala ng train. Pero kung ang dating nyo is araw pa or may train pa, mag-train na lang kayo, mas mura. And sa train station naman, gamit na gamit pa rin si Alipay kasi yung mga metro nila, hindi ko binook syempre in advance. Pwede ka na mag-book mag-Alipay ka lang sa train station, scan, tapos may lalabas na para siyang coins, pero hindi coins, plastic siya. Yun yung itatap mo sa mga train station. Papasok, palabas. Tapos madali lang naman ding matutunan yung mga yung metro nila kasi makikita mo agad kung saan punta yung train, may English. Meron din naman kasi siyang English na pangalan. So ayun. Nag-install pa ako ng Railway 12306 pero hindi ko siya nagagamit so far.
So ayun, so far, nakaka-survive pa naman ako dito sa China, hindi pa ako nawala. And madali lang magtanong, mababait naman yung mga Chinese. Wala naman nagwala sa akin. And pag bumibili ako sa mga tindahan, madali lang. Nakapag-English sila ng very light yung iba. Tapos, minsan takot kang pumunta ng China, pero pag andito ka na, hindi rin pala ganun nakakatakot. So, ayun yung mga apps, mga misis na i-share ko so far na gamit dito sa China, and hopefully makabalik ako. Gusto ko rin makita yung Great Wall of China pero wala na akong time. Malayo kasi ang Great Wall of China sa Beijing from here sa Zhangjiajie, and malaki ang China kaya hindi ko siya mapupuntahan lahat, at may work din ako. Babalik pa tayo ng Pinas. So ayun, maraming salamat po. Thank you so much for watching. Until my next vlog. Bye for now.